Hello! Nandito po tayo ngayon sa Om Tattoo Studio, March 27, 2025. Umagang-umaga, umattend po tayo dito sa kanyang exclusive seminar ng Mastering Realism. So, sa kagandahan nito, 6 lang kami na tumuloy this day at ito, nakapasok na kami sa kanyang studio. Nakita ko na yung kanyang mga trophy, mga setup, mga inks na gamit, machine. Kagandahan niya, parehas kami ng machine na gamit. Sponsored siya ng Bishop to Machine. Ito, nagpakilala na kami isa-isa, kaming mga participants dito sa Mastering Realism seminar na to. So, makakasama ko dito, mga matatagal na sa tattooing, 15, 10 years. So, ayan ako. So, ayan, nag-start na si Sir Aaron ng Om Tattoo kung paano niya ginagawa yung kanyang mga realism piece. So, kagandahan yan, bawat detalye na tanong mo sa kanya, ipapaliwanag niya paano niya ginawa, anong ink, anong kulay, lahat ng pwede mong tanungin. Pati voltahe ng machine, pati yung needles na ginagamit niya, kung paano niya pinagmimix yung mga basta lahat ng diskarte niya pwede mo siyang tanungin. Paka-exclusive kasi nga, 6 lang kami. Kaya naman sobrang nakinig ako dyan, nag-take down ako ng mga importanteng detalye sa kanya mga sinasabi para hindi ko makalimutan at pwede kong balikan anytime. Natutunan ko na importante rin na nag-aaral ang mga tattoo artist kahit matagal nang nagtatattoo para patuloy na nadadagdagan yung kaalaman para makapagbigay ng quality serbisyo sa ating mga kliyente. So, may mga times pa dyan na lumalapit siya sa amin para, alam mo yun, ipaliwanag hanggang sa pinakita niya na yung isa sa mga matagal niya ng model na kasama niya. Pinakita yung mga old works niya. Yan, si Wang Od. At saka yung mga lumang ginawa niya dati. Na makikita natin na sobrang ganda ng kanyang healing kahit matagal na. Tinuro din dyan kung paano nila inalagaan yung tattoo after ng session para mag-heal ng ganyan kaganda at mag-stay ng ganyan katagal yung tattoo na halos walang kupas. Sa part na to ng seminar is pwede naming itanong dyan yung proper aftercare tsaka yung ibang karagdagang kaalaman paano inaalagaan na hindi kumupas, hindi masira yung tattoo. Mahalaga dyan yung part ng client kasi nga siya yung mag-aalaga after ng at bumalik session. Na nga ulit kami sa kanyang slides. Iniisa-isa niya kung paano mag-compose ng design. Napaka straight to the point ng kanyang explanation. No? Wala na masyadong pasikot-sikot. Pero pwede ka magtanong kung gusto mo ng further explanation sa mga tinuturo niya. Ganun ka humble si Boss Om. Alam mo yun? Wala na siyang tinago, kumbaga wala siyang sinisikreto sa kanyang mga gawa. Ito yung tumatak, no, yung consistency. So ayan, nag-lunch muna kami, may pa-free lunch po yan. At habang nagla-lunch, dumating na yung kanyang model ng actual demo. So ayan po yung ginawa nila kahapon na itutuloy today para naman sa amin. Nung una ko nakita tong piece na to, gabi, sabi ko, bukas gusto ko na magtato agad ng realism. Kasi, parang kayang-kaya mo siyang gawin pag nakita mo parang dali-dali lang pero hindi siya ganun kasimple. Kaya patuloy akong umaattend sa mga ganitong seminar para talagang matuto pa ng mga bagay na hindi ko pa alam. Mga bagay na mahina pa ako lalo sa color. Hindi ako ganun kagaling sa color. Pero ngayon, dahil dito sa seminar na to, parang dali-dali lang siyang gawin. Kasi napaka-spoon feeding na yung pagkakaturo sa amin. Pagkatapos namin mag-lunch, nag-start na kami agad sa actual demo kung saan close-up naming nakikita yung kanyang gagawin. Ituturo niya naman kung paano niya ginagawa yung isang tattoo. Habang magtatattoo siya dyan, pwede kang magtanong, pwede mo siyang pusisain. Makakaramdaman mo sa kanya na sobrang humble. Wala siyang kahit konting yabang na makaramdaman sa kanya. Katulad natin, puro yabang lang. So, dito sa actual demo na to, ito yung isa sa kakaiba sa seminar na to Sa lahat ng na-attendan kong seminar. Bukod sa actual na siya, pwede mo siyang kulitin. Pwede, kahit nag-busy siya, nakikita mong focus siya sa ginagawa mo. Session content, Sir Aaron, paano to? Paano yan? Ituturo niya pati yung dipping ng kanyang needle sa mga inks. Kahit na ang-angahan ka dyan na parang first time mong makapanood ng nagtatat. Although tatagal na namin nagtatato dito. Pero willing pa rin siyang ituro kasi ngayon yung pinakamaganda sa seminar na to Tinuturo niya yung bawat tusok, bakit ganun, bakit ganyan. So dito naman may mga bago akong natutunan. Minado ako kahit na medyo matagal-tagal na ako nagtatato, may mga bago akong natutunan dito na ia-apply ko sa mga susunod kong tattoo kung paano niya ginagawa yung tamang pagdidetalye ng mga pyesa niya. Isa na sa natutunan ko dito is yung di baling sobrang tagal nung tattoo. Basta maibigay mo lahat yung best
na pwede mong ibigay kung kakalabasan ng tattoo. Kaya para sa mga clients na mainipin, kung gusto nyo ng mga sobrang detalyadong tattoo, talagang talo. Sabi nga niya, talo dito pag nainip ka. So ito, napakatagal niyang ginagawa nitong tattoo na to. Parang simple lang kung titignan, pero inabot kami dyan ng alas 10 ng gabi. Nag-start kami tanghali para sa isang dangkal na part ng pyesa. Pero kasi nakita mo sobrang siksik ng detalye yung pyesa. Tsaka kailangan dahan-dahan para makuha ng tama. Importante din yung dahan-dahan para hindi rin masira yung balat habang tinatato. Kasi pag color realism, maraming beses napapasadahan yung balat dahil sa dami ng kulay at detalye. Paulit-ulit na tutusukin yung balat sa iisang part para makuha yung tamang texture ng tattoo nang hindi nasisira yung balat. Halos wala nga akong makitang dugo dyan eh. Ang tagal-tagal ng session pero wala akong makitang dugo, wala akong makitang namamaga. Kaya nasabi kong daming bago sa seminar, dami kong natutunang bago na pwede kong gamitin sa mga susunod kong session. Saka isa pa natutunan ko yung yung mayat maya stretch, mayat maya pahinga para hindi nasisira yung focus tsaka yung posture natin tsaka yung health din natin as tattoo artist na hindi sumasakit yung bewang. So dito nga nagpahinga kami at nag-dinner muna kami kasi gabi na yan. Kahit kami napagod habang nanonood, what for dun sa mismong nagtatato saka yun sa model. Then, after ng dinner namin, tinuloy ulit yung actual demo. Medyo naiinip na kami pero ako focus lang. Kasi nga, kaya nga tayo umattend dito para matuto. O, ganun lang talaga. Kahit saan naman, pag gusto mong matuto, tsatsagain mo talaga. Maiinip ka, mapapagod ka, mangangalay ka. Pero, yun eh. Yun yung sacrifice mo para makuha mo yung learning. Hindi naman sa pagkukumpara, no? Pero sa dinami-dami na ng seminar na umattend ako, ito yung pinaka-the best na seminar na na-attendan ko kasi straight to the point yung kung ano yung nasa poster na mastering realism, yun na yun pagdating mo pa lang, simula pa lang mastering realism, magadirekta dun sa point yung kaya yung oras na kahit sabi mong mula 8 AM hanggang 11 PM itong seminar na to, punong-puno siya ng knowledge about mastering realism, straight to the point. Pero pwede ka pa rin magtanong sa kanya ng mga bagay-bagay na gusto mong malaman. Kung meron kang gustong i-clarify, ipapaliwanag niya yan. Hindi siya madamot sa explanation. Sa tagal ko na nagtatato, tinanong ko din kung anong bolts yung gamit niya kasi nga nagkataon parehas kami ng machine na ginagamit. Kaya nakakatuwa kasi pwede mong gayahin na lang yung settings niya pero iba-iba naman ng hand speed tsaka iba-iba yung rhythm ng ating kamay. Kaya at least meron akong basihan kung paano niya ginagamit yung machine. Bago matapos tong video na to ay ito yung aking masasabi, opinion sa mga gantong seminar. Na importante sa mga artist na uma-attend pa rin ng seminar kahit feeling natin magaling na tayo, matagal na tayo. Importante pa rin na nare-refresh or nadadagdagan yung kaalaman natin. Every time na may mga gantong seminar, i-grab natin kasi ito na yung investment natin Para mga doktor lang yan o ibang professional na nag-aaral pa rin, nag-seminar pa rin pag may mga bagong tuklas na kaalaman. And I highly recommend tong seminar na to, lalo na mula sa isang subok na artist na marami nang napatunayan, marami nang achievements, marami nang nagawang magagandang piece. At masaya din ako sa seminar na to. May mga bago akong nakilalang mga kaibigan, mga nakasama, nakabiruan, nakatawanan. Kay Sir Aaron na nakilala ko pa ng personal. Sa Tattoo, maraming salamat at nag-conduct kayo ng mga gantong seminar para matuto pa kaming mga sumunod na generation sa tattoo industry dito sa Pilipinas. Isang patunay na hindi nahuhuli o hindi nagpapahuli ang talentong Pinoy. Lalo na sa tattooing, isa tayo sa mga nangunguna sa buong mundo. Kaya maraming salamat Sir Aaron ng Tattoo sa pagbabahagi ng iyong kaalaman at ang iyong mga naging experience sa tattooing. At ito na nga yung resulta ng aming seminar na actual demo. Si Pennywise na galit at nagkaroon na rin kami ng awarding of certificates. Kita naman sa mga mukha namin na sulit yung seminar na to. Marami kaming natutunan. Meron din palang bonus GC para sa future questions. So mga critics na pwede naming ipakita kay Sir Aaron kung ano masasabi niya sa mga future na mga projects namin. Kung meron siyang may dadagdag o may isasuggest,
na improvement sa aming mga gawa. Kaya sulit na sulit kasi meron pang support GC. So ayan tayo, ngiting-ngiti, happy. At dito na tayo nagtatapos sa ating mahabang kwento. Maraming salamat sa mga nanood. Bye-bye!